Yan, ang taas-taas ng energy ko. Tapos take 2 pala tayo. Di ba dahil wala tayong audio. Okay. Yan, take 2 tayo. Wala tayong audio kanina. Sayang ang aking mga effort. Yan, rolling na. So ito yung first slide ko dito sa next. I'm Joey. I'm an IT architect, DBA, programmer, web designer, cloud engineer, playboy. Joke lang. So, pag-usapan natin paano tayo magkakaroon ng trabaho dito sa IT industry dito sa Pilipinas. Pero before yan, let's just give you some overhead kung ano itong next event. So, part pa rin to nung bigger stock that we created, yung Aware IT. Yung Aware IT kasi ginagawa natin yun, naggagawa yun ng mga presentation, ng mga technical presentation sa mga out of school youth, sa mga malalayong probinsya and things like that. Used to be. Para matuto sila ng IT doon. Tuturo tayo ng IT sa mga magsasaka. Joke. HTML. Tuturo man ng HTML, magsasaka. No? That used to be a joke. Pero hindi na ngayon. Kasi for sure yung mga magsasaka marunong mag-HTML. So, ginawa natin tong next event para mag-conduct ng mga live, ng mga events, na paid events to. It's going to be Tech Rocks series. It's a concert and it's a technical presentation at the same time. Ginawa lang natin siya kasi trabaho natin yung palakihin yung ating sector, which is the IT sector. It's doing good right now, pero syempre ano yan kung mahal ka ng isang tao, gagawa ka ng mga paraan para lalo kanyang mahalin, diba? Para kung mahal tayo ng mga pinoprovide natin ng technology para mas lalo pa nilang takilikin yung ating IT industry. So that is the purpose of next events. And since wala pa naman, pag-usapan muna natin to. Paano ba tayo magkakaroon ng trabaho dito sa IT natin sa Pilipinas? Ba kailangan? Kailangan ba ng mga certification? Dalawa yan, no? Tatlo na, puno ng certificate. Hindi mo kailangan yan. Kailangan lang gwapo. Gaya ko. So, kailangan lang, ano ba yung kailangan mo? All you need to know is, kailangan lang marunong ka mag-Word, Excel, PowerPoint. Marunong ka mag-MS Office. And, the willingness to learn new things every day. In the willingness to have things done by next week, not by next year. Dito kasi sa IT, kailangan dito mabilisan yung trabaho. So, bakit lang kailangan marunong mag-Word? So, imagine, I was the bench manager for a large company. And I have 300 people in bench. Coming from nowhere school, na malalaking eskwela, they don't know anything. And then, one day, my manager asked me to teach them .NET, and I told them, no, we teach them database. And so, syempre, boss ko yun. Sinunod ko, tinuro ako ng .NET. Turo ko .NET 1 week. After 1 week, meron naman mga 4-5 sa kanila ay hindi na bench dahil meron na silang mga project. Then, sabi ng boss ko, we need to teach them SQL Server. Database. So, imagine yung mga tao, mga engineer yan, si Christine, engineer yun sa UST, doesn't know SQL Server. So, tinuruan ko siya ng SQL Server, paano mag-model ng database. So, he's probably one of my first student in SQL Server. And then, tinuruan ko sila ng database. And then, the next day, punta doon yung boss ko, titignan nila, dami ERD,
yung buong build, yung buong wall na yan, puno na yan ng ERD. May yung Entity Relationship Diagram. Basta something na nakasulat sa pader. Na pagpasok niya doon, to his surprise, nasabi niya sa akin, I thought this is a project. Sabi ko, why? Because your ERD is bigger than the project. So, sabi ko, and, wala kaming computer, take note, 300 yun. I get hired, the next day I have 300 resources, and then we don't even have, meron kaming building para paglagyan ng 300 katao, pero para mag-allocate ka ng 300 katao para turuan mo ng SQL Server the next day, that's an impossible thing to do. So kumuha kami ng conference room, tapos tinuruan namin sila doon, and then we tell them na hindi mo talaga kailangan ng computer para matuto mag-program, because I started writing my first database thing on a notebook. Sa notebook ako nagsusulat. Sa ilalim pa ng poste ng Meralco ako nag-aaral. Nung rally ng may picket line sa Manila Hotel. Doon ako nag-aaral ng SQL Server. Dito pa yung libro eh. Malaking libro. Itong libro yung naaral namin. Pero hindi na yun kailangan yun. Ako, if you know Microsoft Word, PowerPoint, and stuff, and you're willing to learn SQL Server, that's just what you need to do. Kasi, isipin mo, nung nasa office ako, tinuro ko sila ng .NET, mangilan-ngilan yung napunta sa project. Tinuro ko sila ng SQL Server, lahat sila na-deploy the next day eh. And then the next day, may nanghihingi na uli sa akin na, uy, kailangan namin ng marunong mag-SQL dito sa project namin. So, and then, what do you need? I need 5,000 additional resources para, sabi ng boss ko sa natin, kukunin niya. Bigyan mo ako ng tao, kailangan basta marunong lang mag-word and everything, tapos willing matuto. And that's it. Yun lang yung kailangan mga kasama. Kaya, kailangan nyo lang talaga ng guts, tibay, at lakas ng loob para magkaroon ng trabaho sa IT industry. That's just what you need. Totoo ba? At saka manood kayo ng mga technical conferences kasi mga kadyaming nyo kami dyan for sure. Magkikita-kita tayo sa Microsoft. Pwede mag-date doon. Sa AWS, sa Google Cloud. May mga events sila, so you go there and attend that meron akong isang kilala, wag na. Ay, iba yung masabi ko eh. Ayun pa pala yung kulang. Dati meron kaming tech community na ang tawag MSDN forums. Tapos sa MSDN forums ay nagpo-post kami doon ng dalawa yung dati, isang MSDN, tapos isang TechNet, isang pang IT, isang pang developer. Tapos naging, syempre, SQL Server ako, pwede ako doon sa developer, pwede ako doon sa IT. Yan. Tapos, ano naman yung pwede pag-usapan sa forum, di ba? Kahit ano, pwede mo pag-usapan doon yung mga problema mo sa paano ba i-reboot yung system, paano ba siya i-refresh, paano ba siya gagawin Windows 11, things like that. Ganong stuff. During that time, naku-confuse ako. Hindi ko alam kung alin sa kanilang dalawa yung mas gusto ko, yung mga gano'n. Tapos may pinost ko dun sa MS Forums. Tapos, in one day, ang dami nag-reply. Naku-confuse ako kung sino sa kanilang dalawa eh. Mga 5,000 reply in one day. Tapos yun, na-flood yung mga system nila, nag-down yung mga system nila dahil doon sa naku-confuse ako kung sino sa kanilang dalawa na message. Anyway, bottom line. Kailangan natin ng mga tech communities kagaya na itong next events at saka mga iba pang tech community na nandyan. Mag-follow lang kayo dyan, sumunod lang kayo dyan. Pero yun, anyway, ang kailangan mo lang ay marunong ka mag-MS Office at willing ka matuto. That's all you need to land a job in IT in the Philippines. Take it from me.
Um, Kailangan ba graduate ka sa college? Not necessarily. Basta, kailangan na may guts ka. Pag-usapan natin paano mo gagawin. Yan. Wag na yan. Yun lang slide. Yun talaga kami mag-present. Isang slide lang. Guwapo ko dito. So, pumunta kayo. Ito yung takeaway. Take note of this. Pumunta kayo sa job street kung mga bago lang kayo. Bagong graduate, yung mga marunong na okay na yan. Hindi nyo na kailangan to. So, this job street, maraming trabaho dito. Kahit anong trabaho kailangan mo. Waiter. Yan. May mga 10,000 jobs dyan na waiter. So, ang dami niya. Makikita mo na kung ano yung sweldo ng waiter. Kung kailangan mo ng tobero, yaya, maid cook. Mahanap mo yan dyan eh. So, I'm encouraging you to sign up for walang tobero, sorry. Plumber. English na pala to, no? Kung may plumber, tobero. Yan. Yung latero ng sa Tagalog. Ay, sa English. Hindi ko alam eh. Yan, mga plumber or anything. Maghanap lang kayo dito ng mga simpleng IT job. Let's say, encoder. Yan, ito yung mga pinakaunang trabaho namin nun. Pero hindi ako naging encoder. Yan, ito yung mga madadaling trabaho to. So, pag nakakapasok ka na dyan, 18,000 isipin mo. Madadali lang yan, mag-encode ka lang, magta-type ka lang. Nakakapag-chat ka nga araw-araw. Nakakapag-Facebook ka. Ang speed mo sa partida pa yung cellphone yun. 20,000 words per minute tapos sa cellphone. Hindi, kung sa encoding ka, may makukuha ang trabaho. So, mag-apply ka lang dito. Sign up ka dyan, tapos mag-upload ka ng resume, tapos pwede ka na mag-apply ng mag-apply. Mapunta tayo sa iba. Programmer, bawa. Yan, ito makikita mo yung mga sweldo dito. Yan, click mo lang yan, tapos apply. Okay? Yan, basta marunong ka mag-word, marunong may mahanap ka ng trabaho dyan for sure. So, encoder, MS Word lang naman yun. Hindi, basta, totoo yung sinasabi ko, no? Pag kailangan namin ng trabaho sa IT, kailangan namin ng mga IT workers, ako kahit basta marunong mag-MS Word, papatusin ko yun. No? Mga pala, si Christine engineer yun. Hindi siya computer engineer. And then the next day, nandun na kami sa isang project. And then, you look familiar. And then, sabi niya, yeah, you're the one who taught me SQL Server. So, just to inspire you, no? MS Word lang puhunan mo dito. Pwede kang kumita ng, ano bang sweldo ng, parang gusto ko na uli mag-resign. Kasi nakita ko ang lalaki ng sweldo. Mag-resign na kayo, no? Kaya mag-resign lang. Makita mo, 120. Meron pa nga dito, 200 yata, mga ganun. Yan, 140, di ba? 70, pinaka-maliit na. Basta kailangan nyo lang ng tibay at lakas ng loob ang iaalay para lang sa'yo. Yun lang kailangan nyo mga kasama. Kung pinag-iinaan na kayo ng loob, di kayo makahanap ng trabaho, pumunta lang kayo sa job street, mag-sign up kayo, tapos mag-apply kayo ng 20,000 jobs. Ang daming job dito. Ako nagjo-joke. Tapos, para lumakas yung loob nyo, sabi ni Joey, kailangan lang marunong ka mag-MS Word. Diba? Totoo yun. Siyempre, saka yung motivation na kailangan kumita ko ng 150,000 monthly, mga ganun. At you're willing to learn, which is very important. Inimagine ko anong tinuturuan ko si Tintin. Hindi naman talaga siya marunong mag-MS Word. Si Christine talaga yung concrete example. No malis.
hindi siya marunong mag SQL Server. Tinuruan ko lang siya for 5 days at most. Kaya, yun pa, shameless plug, kung gusto niyo matuto mag SQL Server for 10,000 pesos, kontakin nyo lang ako. I-PM nyo lang ako, and then, kahit yan, sa, sa dito, kahit whatever, Joey Gomez De Jesus. Gusto nyo matuto mag SQL Server, turuan ko kayo for 10,000, then tomorrow you land a job with 150,000 salary. Tapos, tuloy na natin yung shameless plug. Abangan niyo yung mga events namin, upcoming events. Trabaho po natin kasi na suportahan yung pambansang industrialisasyon at isulong natin yung mga industriya ng Pilipinas para hindi tayo. Ngayon nakakalungkot, di ba? Kasi dito sa Pilipinas, ang daming kailangan na trabaho, tapos ang daming tambay nakakalat dyan kung saan-saan. Na ang dali-dali naman pala ng requirement, kailangan mo lang pala talaga marunong ka mag-MS Word, tapos willing ka matuto. Ayun na yung kailangan mo. Okay. Ano pa ang mga shameless plug? So, kung mag-apply ka lang everyday 20,000 job sa Job Street. Pag hindi ka pa masaya dun sa 20,000 jobs na in-applyan mo, mag-apply ka pa sa LinkedIn. Yan. Punta ka lang dito sa jobs. Yan, no? Yan, mag-apply kayo dyan sa Iklaro, ha? Tapos sabihin nyo, nirekomenda ko kayo. Okay, yan. So, marami to. 20,000 jobs din. So, gawa lang, upload lang kayo ng resume dyan. Click lang yung easy apply. Nakapag-apply ka na, hindi mo kailangan gumastos ng kahit single centavo para mag-apply. Okay? Yan, apply mo to. Head of Data Engineering. Grabe, oh. Yan, mga ganun. Manager agad yung applyan mo. Data Architect. Application. Sorry. Sinisipon na ako. Okay, yan po. Basta mag-sign up lang po kayo dyan sa Jobstreet, jobstreet.com.ph. May PH, ha. Tapos, dun sa LinkedIn, i-click nyo lang yung job, tapos easy apply. Kailangan nyo lang. Kailangan nyo lang po ng napakatinding lakas ng loob. At, so pag hindi kayo natanggap, mag-apply uli kayo next week. Basta every week kailangan meron kayong at least 15 to 20 application. Tapos, syempre magabang na kayo kasi i-interviewin na kayo. Yun, masasanay na kayo doon pa lang sa interview. Kaka-interview sa inyo, kakatanong sa inyo, ano ba yung index? Ano ba yung clustered index? Ano ba yung foreign key? Yan, matututunan mo naman, memorize mo yan sa interview lang. Mga 20 interview ka araw-araw, memorize mo na lahat yan. So, matututo ka. Yan. Lambda expression. Mga cluster implementation, mga ganun, madali na yung memorize mo. All you need to do is go there. Kung nawala kayo ng pag-asa, mag-apply kayo sa Jobstreet, 20 application per day, at saka dyan sa LinkedIn. Tapos, manood kayo ng mga webcast namin, o tsaka manood kayo, napupunta kayo sa mga events ng technology events. Anyway, yung next event pala gagawin na natin, Tech Rocks yan. Ibang branding lang. Okay. Tapos, panoorin nyo yung video ko, itong video ng next, para ma-monetize agad tayo, ha. Kailangan natin ng 5,000 followers by end of October para tama-tama yung sa November may event na tayo. Okay? Ano pa? Happy Monday pala. It's time to work. Basta ganun. Ano pa mapapayo ko sa inyo pag nawawalan na kayo ng pag-asa? Mag-pray lang kayo kay Lord.
Kasi siya naman yung magbibigay sa atin ng trabaho. Be generous din. Kasi, syempre mas gusto mo na ikaw yung nagbibigay kasi ikaw yung manghihingi, di ba? Mahirap yun. Ano pa, mag-work na ako. Napanood nyo to. Salamat. Upload ko din siya sa YouTube. Ang kailangan nyo lang ay marunong kayo mag-MS Office at maraming lakas ng loob. Yan lang kailangan nyo para magkaroon ng work at kumita ng mas malaki kaysa kay Joey. Joke.